na what they were doing is actually whitewash. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Kaisa po nasabi ng Pilipino ang GMA News and Public Affairs sa pagluluksa at pagkondena sa marahas na sinapit ng mga walang kalaban-labang biktima sa tinaguriang Maguindanao Massacre na kinabibilangan ng ilang sibilyan at mga mamamahayag. Walang kahalintulad sa ating kasaysayan ng karahasan sa politikang naganap nitong araw ng Lunes sa Sharif Agwak, Maguindanao. Ang mga biktima, mga babaeng mangudadato na maghahain ng Certificate of Candidacy, mga abogado magbibigay ng payo at mga taga-media na dapat ay magiging saksi at magbabalita. Dahil sila ay may ginampanang papel sa demokrasya. Pero sa lugar na kailan lamang ay tinawag na ampatuan, dahas ang kanilang dinanas na wala dapat paglulugaran sa panahong ito. Habang kami naghihintay ng hustisya, kami magluluksa. Magluluksa para sa mga naniniwala sa demokrasya, subalit na biktima ng karahasan. Magluluksa para sa mga taga-medyang namatay na naniwalang sapat na ang konstitusyon upang sila ay maprotektahan. Sa kanilang paglalakbay ng walang armas sa mga lugar na walang kasiguruhan, nagtiwala ang mga biktima sa kapayapaan. Aming kinikilala ang kanilang sakripisyo habang ang kanilang sinapit ay mapait na alaala para sa lahat. Ang kanila pong sinapit ay maaring naging kapalaran din namin. Isang biyahe, 10 destinasyon, mga pinakamahihirap na lugar sa bansa. Isang camera, isang notebook. Magsisilbing boses ng ating mga kababayan. Makikinig kaya silang mga uupo matapos ang botohan? Totoong kwento, tunay na buhay. Samahan niyo kami sa biyaheng totoo. Unti-unting kinakain ng matinding kahirapan ang kabuhayan ng mga taga Zamboanga del Norte. Pero ang mas nakabagabag sa amin nang bumiyahe kami roon, pati yata ang pag-asa ng mga mamamayan na uubos na rin. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinulang ang mga salitang isinulat sa notebook upang lubos na maiparating ng isang residente ang kanyang kawalan ng tiwala at pag-asa sa ating pamahalaan. Narito ang biyaheng totoo ni Cara David. Probinsya ng Zamboanga del Norte ang isa sa pinakamalapit sa puso ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Dito sa dapitan kung saan siya ipinatapo ng mga Kastila, na naginip si Rizal ng isang lipunang may pagpapahalaga para sa isa't isa. Nagtayo siya ng klinik para sa mga may sakit, eskwelahan para sa kabataan, kabuhayan para sa lahat. Pero makalipas ang mahigit 100 taon, panaginip pa rin ang lipunang pinangarap ni Rizal. Oo, buhay na buhay ang turismo rito. Pero maraming lugar ang halos di na nasisikatan ng pag-asa. Sa daan pa lang, hindi na kailangang sabihin na ito ang pinakamahirap na bayan sa buong Pilipinas. Kulang daw ang budget ng lokal na pamahalaan para pagtuunan ng pansin ang mga kalsada ng Siyayan. Yung kalsada namin, ginawa yan last 2 years ago. No? Pero, siyempre, sa layo, hindi namin ma-maintain talaga ng gusto kasi it worth million eh. Dahil mataas na ang tubig at maputik, napilitan akong sumakay ng traktora para lang makatawid patungo sa pinakamahirap na barangay sa bansa. So, dito natitigil yung traktora kasi ito, barangay Makasim pa to. Yung nasa kabila, yun na yung barangay Pangi. Pero kailangan dumaan tayo dyan sa hanging bridge na yan. Walang ibang daan mula dito sa barangay Makasim papunta dun sa Pangi. Bulubundukin ang malaking bahagi ng
Siyayan. Walang maayos na kalsada, kaya walang maibabang produkto. Kaya walang kabuhayan ang mga tao. 97.5 of the people hindi nakakakuha ng 150 pesos a day. Nasanay na ako na talagang mahirap dito. Kasi walang ibang employee dito, munisipyo lang. Pagkatapos ng 3 oras sa motorsiklo at 1 oras na lakaran, narating din namin ang Barangay Pange. Tao po! Gandang araw po, Tay. Sumbag mo duman. Ang daming mais! Isang tumpok ng mais ang bumungad sa akin sa bahay ni Mang Henaro Minos. Sa layo ng Pange sa Kabayanan, lugi pa raw sila kung ibababa sa bayan ng mais. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay nila. Ang problema, dahil sa labis na pagkakaingin, nawalan na ng sustansya ang lupa. Bakit hindi nyo na po binibenta yung produkto ninyo? Mga mabaligya na, minus may kabot. Kulang marikani ligon sa konsumo. Kung sa buong probinsya ng Zamboanga del Norte, 3 sa kada 5 residente ay mahirap. Dito sa Barangay Pange, 99% ng mga residente nabubuhay sa ilalim ng poverty threshold. 3 sa kada 4 o 75% ng mga residente dito kumikita lang ng 2,000 piso kada taon o 6 na piso kada araw. Kaya ang mga anak ni Mang Henaro, walang ibang alam kainin kundi mais, saging at kamoting kahoy. Ni minsan, di pa sila nakatikim ng isda, karne o kahit kanin. Kung ganitong klaseng kahirapan ang iyong kinagisnan, ano kaya ang hihilingin mo sa susunod na Pangulo? Tinanong ko si Mang Henaro, pero nagulat ako sa kanyang sagot. Kung may hihingin po kayo sa gobyerno, ano po yun? Wala ko mga maulang po kumahay sa gobyerno ko. Kasi? Kumahay sa gobyerno, kaya maulang po kumahay sa gobyerno ron. Hindi mo ko siyang isulat ang mga mithiin sa dala kong notebook, pero tumanggi si Mang Henaro. Matagal na raw siyang nawalan ng pag-asa sa gobyerno. Ipinasa niya ang notebook sa pamangkin. Baka sila, di pa raw nawawalan ng pag-asa. Umaasa pa po ba kayo na matutulungan pa kayo ng gobyerno o hindi na po? Hindi ko sila maluin na mo sa untaman. Pero maluin po sila, kana matay sila sa mga kubres bukid. Mahirap mabuhay ng walang pagkain. Mahirap ang buhay pag walang pera. Pero paano ka mabubuhay kung nawalan ka na ng pag-asa? Iniwan ko si Mang Henaro na mabigat ang loob. Sa layo nila sa syudad, tila di lang gobyerno ang nakalimot sa kanila. Maging sila, kinalimutan ng may magagawa pa para sa kanila ang gobyerno. Ako po si Cara David at ito ang aking biyaheng totoo. Speedboat racer sa Arizona himalang nakaligtas matapos humagis at tumilapon ng bangka sa gitna ng karera. 78 sharpshooter sa Japan nagpabilisan sa pagbaril. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.